Nilagdaan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. bilang batas ang Republic Act No. 11962 o ang Trabaho para sa Bayan Act sa Palasyo ng Malacanang nitong Miyerkules, Setyembre 27. Sa kanyang talumpati, sinabi ni Pangulong Marcos na ang naturang batas ay naglalayong tugunan ang kawalan ng trabaho, underemployment at iba pang hamon sa labor market. Nakatuon din ang batas sa pagpapabuti ng kakayahang makapagtrabaho at pagiging mapagkumpetensya ng mga manggagawang Pilipino. Ito ay sa pamamagitan ng mga hakbangin para sa upskilling at reskilling at suportahan ang mga micro, small at medium enterprises at industry stakeholders. Under this law, we will also incentivize employers, industry stakeholders, and private partners who will facilitate skills development, technology transfer, and knowledge sharing amongst our businesses and our workers. Base sa available records, ang Philippine labor sector ay nahaharap sa iba't ibang hamon gaya ng low-quality jobs, skills mismatch, underutilization ng mga kabataan, at low expenditure and coverage ng social protection para sa mga manggagawa. It likewise addresses the need to update the skills of our workers and promote the use of digital technologies, particularly for our micro, small, and medium-sized enterprises or MSMEs. Samantala, pinasalamatan naman ni PBBM sina Senate President Juan Miguel Zubiri at House Speaker Ferdinand Martin Romualdez para sa napapanahong pagpasa ng panukala na isa ring priority legislative measure ng administrasyon. Sa ilalim ng batas, ang Trabaho para sa Bayan Interagency Council sa pangunguna ni National Economic and Development Authority o NEDA Secretary Arsenio Balisacan ay gagawa ng master plan para sa employment generation and recovery sa Pilipinas. Magiging co-chair ng naturang council ang mga kalihim ng Department of Trade and Industry at Department of Labor and Employment kasama ang representatives mula sa iba't ibang ahensya at iba't ibang sektor. Magsasagawa rin ang Trabaho para sa Bayan Interagency Council ng comprehensive analysis ng employment status at labor market sa bansa. I likewise enjoin the DOLE and the NEDA to harmonize the Labor and Employment Plan 2023 to 2028 and the Trabaho para sa Bayan Plan to ensure that all government efforts and resources will be effectively and efficiently managed. Tutulungan din ng Konseho ang local government units sa pagpaplano, pag-devise at pagpapatupad ng employment generation at recovery plans and programs sa loob ng kani-kanilang lokalidad na nakahanay sa Trabaho para sa Bayan Plan. All government agencies, including LGUs, are enjoined to cooperate and coordinate with the Council to ensure the effective integration of the plan into their policies and programs. Kaugnay dito, ipinag-utos ni Pangulong Marcos sa nasabing Interagency Council at lahat ng concerned government agencies na i-fast-track ang pag-issue ng Implementing Rules and Regulations o IRR ng naturang batas. Kabilang sa dumalo sa seremonya sina Senator Amy Marcos, Senator Joel Villanueva, DILG Secretary Benjamin Abalos Jr., DOLE Secretary Bienvenido Laguesma, NEDA Secretary Balisacan, DBM Secretary Amina Pangandaman, DTI Secretary Alfredo Pascual at iba pang opisyal. Nagpasalamat naman si Senate Majority Leader Joel Villanueva, ang principal sponsor at author ng Trabaho para sa Bayan Act, kay President Marcos Jr. para sa paglagda ng batas. Aniya, malaking tulong ang bagong batas na makapaglikha ng mga trabaho at oportunidad para sa mga Pilipino at matugunan ang mga issue ukol sa labor market sa bansa. Mismong ang Pangulo ay pinamamadali na ang IRR nang sa ganon ay ito po ay maipatupad sa lalong madaling panahon at makatulong sa paggawa at paglikha ng trabaho. Magkaroon tayo ng one whole government approach in creating jobs in coming up with a master plan. Umaasa naman ang senador na mabibigyan ng sapat na pondo ang batas nang sa gayon ay mararamdaman ng mga Pilipino ang benepisyong dulot nito. Saad pa ni Villanueva, ang pagpasa ng Trabaho para sa Bayan Act ay isa ring katuparan ng pangako ng Pilipinas sa ilalim ng International Labour Organization Convention No. 122 o Employment Policy Convention na nagsusulong na magkaroon ng active employment policy na siyang isa sa magiging pangunahing layunin ng macroeconomic policy. Ipinasa ng Senado ang Trabaho para sa Bayan Act bilang Senate Bill No. 2035 noong Mayo 29 ngayong taon at pinagtibay ng House of Representatives bilang pag-amyenda sa House Bill No. 8400 noong Agosto 29 ng kasalukuyang taong din.